morning. Praise God. So, salamat sa bawat isa na narito po ngayon at indeed na tayo po ay mga pagpapala sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen po ba? So, tayo po ba ay nakahanda na makinig ng salita ng Panginoon? So, tayo pong lahat ay yumuko at i-prepare po natin ang ating po mga sarili, and we ask for the guidance of the Holy Spirit to be upon us this morning sa pakikinig ng Kanya pong mga salita. Father, we thank you for this morning. At dalangin namin na sa aming pong pag-aaral ng inyong pong mga salita, that you may find us faithful in understanding your word and even applying it to our lives. At dalangin namin, Panginoon, that you just give us an open heart and mind and ears to hear, so that every word that will be uttered this morning ay magsilbing pananampalataya sa aming po mga buhay. At ito po ay malakaran po namin sa aming pong pang-araw-araw bilang mga anak po ninyo. Salamat po, O Diyos. Pagpalain po ninyo ang bawat isa po sa amin po pakikinig sa umaga po na ito. Sa pangalan ni Jesus po aming dalangin. Amen. So ang ating pong pag-uusapan ngayon po umaga po na ito ay pinamagatan po natin na love in obedience. Love in obedience. So ito po ay matatagpuan in John chapter 14, verse 15, at babaybayin po natin hanggang verse 31. So sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos, sa ating pong mga bago pong nakasama po ngayon, ang ating pong simbahan ay nasa series ng Book of John. At sa napansin po natin sa ating pong pag-aaral ng Book of John, na talagang si Apostle John ay in-expose po niya ang ating pong Panginoong Jesucristo sa kanyang pagiging tunay na tao at sa kanyang pagiging tunay na Diyos. At nakita po natin na yung pong mga ginawa ng ating pong Panginoong Jesucristo habang siya po ay narito po sa lupa, ay talaga nga namang pong nakikita po natin ang kanyang pag-ibig at ang kanyang pong biyaya sa bawat isa po sa atin. Kaya nga po ngayon po ay tayo po ay nakarating na in chapter 14 ng libro po na ito. At tayo po ay mag-start sa verse 15 for this morning. So alam po ninyo mga kapatid, maraming mga tao ang mga nagsasabi na mahal nila ang ating pong Diyos. In fact, madali naman talagang sabihin na mahal ko si Jesus. Marami sa atin nagsusuot ng mga damit, kaligay, I love Jesus. Yung mga sasakyan natin, meron pong mga Jesus sa mga salamin. So, madaling sabihin yung pong mga bagay na yan. Pero, paano ba natin mapapatunayan na tunay ang ating pag-ibig sa ating Panginoong Jesucristo? So, sinabi nga po doon sa ating pong pag-aaral po ngayon in verse 15, that if you love me, you will keep my commandments. Kaya nga, ipinapakita sa atin ng ating Panginoong Jesucristo na ang tunay na pag-ibig sa Kanya ay hindi lamang nasusukat sa ating pong mga salita o sa ating pong mga damdamin, kundi ito po ay makikita sa ating pong pagsunod sa Kanyang mga salita. At ngayong pong araw, makikita po natin na ang pag-ibig kay Kristo ay laging meron pong kasama na pagsunod. Dahil kung tunay natin siyang minamahal, ay nanaisin po natin na sundin palagian ang kanyang kalooban, wala ng iba. That is why love for Christ is demonstrated through obedience. So let's start in verse 15. Ang sabi po ng Panginoon, if you love me, you will keep my commandments. Sabihin po ninyo, commandments. So sa verse po na ito, na malinaw na ipinapakita ni Jesus ang isang napakahalagang katotohanan. Ano po yung katotohanan po na yun? Isang katotohanan na ang tunay na pag-ibig kay Kristo ay nakikita sa pagsunod sa kanyang mga kautusan. So hindi sinabi ni Jesus na ang ating pagsunod ang dahilan kung bakit tayo ay minahal niya. Sa halip, ito pong pagsunod po na ito ay ebidensya ng tunay na pag-ibig po natin sa ating Panginoong Jesucristo.
This is the evidence, no, that we truly love God, then we obey. So ang pag-ibig sa Diyos ay hindi lamang po ito ay patungkol sa ating emosyon. Yung pong mga pag-iyak po natin, hindi tungkol sa ating pong mga sinasabi or ating pong mga idinedeclare that we love God. Kundi ito pong pag-ibig po na ito ay nakikita sa ating buhay. Kaya nga, sa paraan ng ating pagsunod sa kanyang mga salita, ay makikita natin yung genuineness ng ating pong love sa ating pong Panginoon. That is why, church, alam po ninyo, the more you study the Word of God, the more you will understand His commandments, and the more that you understand His commandments, the more that you will be able to keep them. Kaya nga po, napaka-importante at napakahalaga na pag-aralan po natin ang salita ng Diyos. We all have the platform na ginagawa po natin. Meron po tayong mga SOM, meron po tayong mga IGs, meron po tayong mga midweek services. Napakaaga ng ating pong pananambahan. I think of all Montalban, tayo po ang pinakamaagang nagsisimba. Alam po ba niyo yun? No? Alas 8 ng umaga. Actually po, yung may kasalanan dito yung mga leaders po natin. Ayaw nilang magtanghali. Gusto niyo po ba na mga alas 10 po ang church po natin? Ayaw niyo rin pala. O, di pala yung mga leaders. Sa totoo po ko minsan, sabi ko, actually dati naman talaga, 9:30 tayo nag-i-start. At maluwag, no? Okay kang magising, kahit mga alas 8 ka magising, it's fine. And then sabi ko, ibalik na natin doon sa 9:30 para madali tayo, maaga tayo, di tayo malilate. Pero alam po niyo, ang dami nagre-reklamo. Hindi, ayaw na po namin. Gusto namin maaga, alas 8, para maaga tayo natatapos at mayroon pang time para makapagsaing pag-uwi, which is better, which is good. And at the same time, ang napakagandang po sa ganitong oras is that early in the morning, wala kang ibang iniisip kundi manambahan. Kasi kapag marami nang nangyari nga naman sa umaga, no, marami ng mga balakid, no, parang pagdating mo sa church, no, alas 2 na kaagad. Alam niyo yung alas 2? Yung mukha mo alas 2, puro ka na reklamo, alas 2. Kundi pagdating mo rito, alauna, lagi ka nakasmile. Because in your mind, early in the morning, wala kang ibang iniisip kundi ang pananambahan sa Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, katulad po ng sinabi ko kanina, na habang lumalalim ang ating pagkakilala sa ating Panginoon sa salita niya, mas mauunawaan po natin ang kanyang kalooban at mas matututo po tayo yung way ng ating pong pagsunod sa ating pong Panginoong Jesucristo. Okay? Now in verse 16, sabi po niya, "And I will ask the Father, and He will give you another helper to be with you forever." Sinabi ni Jesus na hihilingin niya sa Ama. No? So, merong siyang paghihilingan at merong humihiling. It's a different person. Okay? It's a different person. So, hiling niya sa Ama, no? Upang ibigay sa kanyang mga tagasunod. Ano yung binanggit niya na ibibigay sa mga tagakasunod? Yung pong another helper. So, hindi lang basta sinabi ng Bible na helper, kundi another helper. And it's very important. Yung pong two words po na ito. At yung pong salitang another ay sa Greek, ito po ay alios. Sabihin nyo nga po, alios. Yan. Ang ibig sabihin po nito ay another, okay? Ibig sabihin, hindi si Jesus, kundi another of the same kind. Okay? Naintindihan po ninyo? So yung pong alios, ang meaning po niya, another of the same kind. Kaya nga, ipinapakita nito na ang darating na
helper ay hindi po ibang uri ng tagatulong. Hindi po ibang uri, kundi isang tagapagtulong na tunay na kaugnay sa ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo. So it means that kung ano ang layunin, kung ano ang adhikain, kung ano ang katangian ng ating Panginoong Jesucristo, then there is another who is of same kind, another person sa katauhan o sa person ng banal na espiritu, no, na katulad po siya sa pagka-Diyos ng ating pong Panginoong Jesucristo. Dapat maintindihan po ninyo yun, na hindi po si Jesus Christ na naging Holy Spirit. Kaya malinaw na sinabi, another of the same kind. Okay? Na ang ministry niya ay katulad ng ating pong Panginoong Jesucristo na walang iba na adhikain kundi ang dakilain ang Diyos higit sa lahat. And then yung pong helper naman ay mula po sa salitang Parakletos. Sabihin po ninyo, Parakletos. Pwede siyang pangalan sa panganay, ano? Parakletos. Ang palayaw niya, Kletos. No? Walang tumawa sa inyo, ha? Na tumutukoy sa isang tagapagtanggol, tagapayo, katulong, tagapamagitan, at nagbibigay ng tulong at kaaliwan. Okay? So, ang Espiritu Santo ay pinagkaloob ng Ama sa kanyang mga tagasunod upang manatili sa lahat ng kanyang mga tagasunod magpakailanman. No? Na ang sabi po niya, to be with you forever. Kaya hindi tayo po iniwan ng ating Panginoong Jesucristo na mag-isa. Nang siya ay umalis, ipinangako niya ang presensya ng banal na Espiritu. And that's the ministry of the Holy Spirit, to be with us. Kaya nga po, yung pong Holy Spirit, the Holy Spirit is given to those who belong to Christ. Kaya nga kung ikaw ay meron kang pananampalataya kay Kristo, ang pangako ni Kristo sa lahat ng mga nananampalataya sa Kanya ay ipagkakaloob sa Kanya ang banal na Espiritu ng Diyos. Yun yung promise ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi niya, I will not leave you alone. Kundi ipagkakaloob sa inyo yung Parakletos who will be with you forever. Kaya nga po, nung time na ikaw ay manampalataya kay Kristo, nanahan sa iyo ang banal na Espiritu ng Diyos. Tingnan mo yung katabi mo. Nanana, yan ang templo ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen. We are the temple of the Holy Spirit. And that is the promise of the Lord Jesus Christ, na hindi po niya tayo iniwan na mag-isa, na ipinangako niya ang presensya ng banal na Espiritu, and the Holy Spirit is given to those who belong to Christ. Kaya nga ang presensya ng Espiritu Santo ay isang malaking pagpapala sa bawat tunay na mananampalataya. Sabihin po ninyo, tunay. Napaka-importante na tunay ang ating pananampalataya. At ano ang evidence ng isang tunay na pananampalataya? Mamaya ay makikita po natin. Kaya nga hindi tayo pinababayaan or pinabayaan ni Kristo na mamuhay sa sarili po nating lakas lamang dito sa mundo na to. Kundi pinagkalooban po niya tayo ng banal na Espiritu na mamamalagi sa atin at mananahan sa atin upang sa lahat ng lakad po natin bilang Kristiyano, kasama natin siya. Kasama natin siya. In verse 17, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees Him nor knows Him. And you know Him, for He dwells with you and will be in you. Alam po ninyo mga kapatid, may malinaw na pagkakaiba sa pagitan nung isang tao na na kay Kristo
at ng isang tao na nasa mundo. So meron pong pagkakaiba sila. Ang sabi po doon, hindi nakikilala ng mundo. Okay, again, hindi nakikilala ng mundo ang espiritu ng katotohanan. Sapagkat hindi siya tinatanggap ng mundo na to. Okay? Ngunit, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na, sabi niya doon, you know Him. Bakit? Bakit kilala kung ang mundo hindi nila kilala ang banal na espiritu, subalit sa kanyang mga alagad, ang sabi ni Jesus Christ, you know Him. Why? You know what's the reason behind? The reason behind is this, yung pong last part ng verse 17. For He dwells with you and will be in you. Okay? No? He dwells with us and He is in us. So yung pananahan ng banal na espiritu ay hindi lang pananahan na panandalian, kundi He dwells. Pag sinabing He dwells, mananahan, mananatili, at yun po ay magpakailanman. Bakit magpakailanman? Bakit hindi ka iiwanan ng banal na espiritu? Why? Because God is never changing. Tandaan po ninyo yun. Kapag ka ang Diyos ay nanahan sa puso mo, mananahan na siya forever. It will never end. Dahil ang Diyos, hindi siya katulad ng isang tao na tayo, katulad natin, na pabago-bago tayo ng isip. Na ngayon, mananahan tayo and then ayaw na natin, madalis tayo magsawa. Pero ang Diyos, kapag ka sinabi niya na ako ay mananahan sa iyo, kung ano yung sinabi niya na pananahan niya ngayon, that is forever na pananahan. That is why dwelling, the word is dwells. So, ang Espiritu Santo ay hindi lamang isang doktrina na dapat po nating malaman, mga kapatid. Kundi ang banal na Espiritu, siya ay persona. He's a person. Ang Espiritu ay persona na nananahan sa bawat tunay na nananampalataya. Kaya napaka-importante na tunay ang pananampalataya. Ang isang tunay na Kristiyano ay hindi lamang may kaalaman tungkol sa Diyos. Hindi lamang yon. Na tungkol, alam niya yung mga bagay na tungkol, hindi lamang ganon. Kundi ang isang tunay na Kristiyano ay meron po siyang relasyon sa Diyos. At yung kanya pong relasyon sa Diyos ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. You see how important the work of the Holy Spirit is? Na po? Siya po yung nagseselyo that we are truly sons of God. Na tayo po ay may relasyon sa Diyos. Na hindi lang basta kilala natin ang Diyos na nagligtas po sa atin. Hindi po natatapos doon. Kundi ang banal na Espiritu, ang siyang nagseselyo sa atin upang makita natin sa ating pong mga buhay na meron po tayong personal na relasyon sa Kanya. That is why, church, because the Holy Spirit dwells in us, His work should be manifested in your life and in my life. Amen? Kung tunay na nananahan ang Espiritu Santo sa atin, dapat ay makita sa ating buhay ang Kanyang ginagawa sa atin. Makikita ito sa character, makikita ito sa ating pong pagsunod, makikita po ito sa ating pong pag-ibig, makikita rin ito sa ating pagpapatawad sa ating kapwa, makikita rin ito sa ating pong mga ginagawang pagtitiis. Tingnan mo yung katabi mo, hindi mo pinagtitiisan yan. No? Makikita mo yon sa ginagawa mong pagtitiis at makikita mo yung genuineness ng iyong pananampalataya doon sa bunga
ng banal na Espiritu ng Diyos. And then in verse 18, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, I will not leave you as orphans. You see the love of Christ. I will not leave you as orphans. I will come to you. So bukod doon sa, sabi niya, hindi ko kayo iiwanan, ganun din ako ay babalik sa inyo. I will come to you. Kaya alam po ninyo mga kapatid, alam ni Jesus ang nararamdaman ng kanyang mga alagad. Kaya nga last Sunday ng ating pong pag-aaral, ang ganun na lamang yung pagkatakot ng kanyang pong mga alagad nung magsabi siya o nung magpaalam ang ating Panginoong Jesucristo na siya po ay pupunta doon sa lugar na hindi nila mapupuntahan. Pero sabi niya, I will not leave you as orphans. I will come to you. At alam ni Jesus ang nararamdaman nila ng kanyang mga alagad. Kaya nga, yung pagbabanggit niya na malapit na siyang umalis, talagang merong pong pagkatakot na namutawi doon sa puso ng kanya pong mga alagad. And this time, malapit na siyang ipako sa krus at alam niyang matatakot at malulungkot ang kanyang mga alagad. You see? No? Na yung master mo, suddenly, ipapako dun sa krus, papatayin ng mga Romano. Hindi ba kayo matatakot nun? Maaring sa kanila, yung iba sa kanila ay takot mamatay. Baka isunod sila. Hanapin sila. At sila yung isunod na ipako. No? Maaring ganun yung kanilang pagkatakot. Maaring ang pagkatakot nila ay papaano na yung ministry, papaano yung mga disciples na mga naging tagasunod nila for how many years ng kanila pong paglilingkod. Kaya nga, sinabi ni Jesus, I will not leave you as orphans. Hindi sila pababayaan ni Jesus. Kaya nga ang pangakong ito, alam po ninyo, ay meron pong kaugnayan sa kanya pong muling pagkabuhay. Yung pong pangako po niya na yon. At sa kanyang patuloy na presensya sa kanyang mga alagad sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya nga po, hindi ibig sabihin na tuluyan ng mawawala si Jesus sa kanila. Kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay mananatili ang presensya ni Kristo sa kanyang mga tagasunod. You see, church? No? Kaya nga po, mga kapatid, the Lord never forsakes His people. He will be always with them and dwells in them. Sa panahon ng kalungkutan, sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng habagat, hindi na bagyo no? Habagat na Takot, maaring loneliness, yung mga na-experience po natin. Alam po ninyo, kapatid, maaari tayong magtiwala sa Panginoon na sinabi niya na hindi niya tayo iiwanan. He will never leave you. He will never forsake you. Hindi man natin siya nakikita, hindi ibig sabihin nun na siya po ay wala. His presence, always remember this, that His presence is greater than our circumstances. Marami tayong mga pinagdaraanan, marami tayong mga naiisip, marami tayong mga problema. But the thing is, yung pong presensya lang ng Panginoon, sapat na at higit pa. At yun yung pangako niya. Even last Sunday, natin pong pinag-aralan, that He will prepare for us a place na kung saan siya ay naroon, doon din po tayo pupunta. And that is our hope of glory. That we will all be glorified with Him together in heaven. Na makakasama po natin ang Panginoon forever and ever. Yun ang tignan po natin. Hindi yung mga bahay po natin, mga barong-barong, na kapag ka umuulan sa labas, umuulan din sa loob. Naalala ko po noon, yung bahay po namin, no, hindi pa natatapos yung taas, nandun po kami sa baba. Pag umuulan, nagmo-moist yung slab, tumutulo doon sa baba yung Kaya sa loob ng bahay kami, nakapayong kami.
So, ganun. Tapos, rough pa yung yung lapag, bato. Kasi hindi importante na yung tinutuluyan natin dito. Wala nang ibang pinaka-importante sa lahat ay yung tutuluyan natin pagkatapos ng buhay na ito. Maaaring hindi ka naka-experience na pumasok sa mga 5-star hotels. Even I. Pero doon, it's more than a star na ipinangako sa atin ng Panginoon that we will be with Him. His presence is enough. More than a 5-star hotel. More than a mansion in this world. More than a car na ninanasa mo. More than anything else. More than everything. Yung pong pinangako sa atin ng Panginoon. And always remember that the Lord never forsakes His people. He is always with them. Hindi tayo iniiwanan ng Panginoon. And then verse 19, yet a little while, and the world will see me no more. So binabanggit na ng Panginoon na siya ay malapit ng mamatay. Okay? The world will see me no more, but you will see me. You see? The world, ang mundo, hindi na nila makikita ang Panginoon. Pero sila, na mga tagasunod ng Panginoon, makikita niya. Makikita sila niya. Wait, tama ba yung Tagalog ko? No? Makikita nila si Jesus. Ayun na lang. Di ba? So the world, hindi nila makikita ang Panginoon. But the promise of God, you will see me. Because I live, you will also live. Yan ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanya pong mga alagad na ang mangyayari sa mga susunod na oras na siya ay mamamatay sa krus, na hindi na siya makikita ng mundo. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Sabi niya, because I live, you will also live. Alam po ninyo mga kapatid, ito po ay tumutukoy sa assurance ng buhay na nagmumula sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. There is assurance of salvation to those who are in Christ. And that will never change. Kung dito sa mundo, meron tayong mga insurance. Sino yung mga insurance? Sinong wala? Gusto nyo magkaroon? So dito sa mundo, meron pong ino-offer po sa atin insurance. But that insurance is payable monthly. At kapag ka ikaw ay hindi na nakabayad, mapoporfit yung iyong insurance. Pero sa Panginoon, there is assurance. Kahit wala kang ihulog at wala kang bayaran, you will be sure that in Christ, there is salvation sa pamamagitan ng pananampalataya. There is assurance for those who belong to Christ. They have eternal life. Kaya nga po, dahil si Kristo ay nabuhay mula sa mga patay, meron po tayong katiyakan na ang mga na kay Kristo ay muling mabubuhay magpakailanman. Sabihin po ninyo, magpakailanman. And do you believe that? Do you believe that? I just remember, yung pong isang napakinggan ko pong sermon from John Piper. Sabi po niya, meron po siyang kaidaran, kasi mga nasa, na sila, si John Piper is late 70s, mga 78, 79, ganun. And then, sa church nila, meron pong nabalita na nagkaroon ng stage 4 cancer. Stage 4. And alam po ninyo kung anong makaidaran niya naman yung may sakit. Pinuntahan niya yung
kapatiran na nasa ospital. At alam po ninyo, ano po ang ginawa nila? They boast in the Lord. They boast in the Lord. What's the meaning of that? Na wala silang ibang pinag-usapan kundi yung pangako ng Panginoon na buhay na walang hanggan pagkatapos sa buhay na ito. Hindi na niya pinag-pray na, Lord, pagalingin mo siya. Lord, we claim healing. Wala lang ganun-ganun. And because that is a stage 4 cancer, the reality is, yung kapatid na yon ay uuwi na sa Panginoon. And that's the reality of life, mga kapatid. Sabi nga ni John Piper, all of us will suffer no matter what. Una-una lang tayo. Pero wag sanang biglaan para makapagpaalam ka man lang. Di ba? Una-una lang. And we all will suffer. Sabi ni John Piper, we will all experience suffering. Lahat tayo mamamatay. Hindi lang nga natin alam kung paano. Maaring yung iba sa atin sa karamdaman. Okay? Maaring iba sa atin, hindi natin alam sa aksidente. We will all experience that. But at the end of the day, ang sabi niya doon, I will boast in the Lord. To live is living for Christ, and to die is gain. Ang sabi ni John Piper ganito, isipin mo na lang na ikaw ay nakikipag-usap sa isang tao na sa susunod na linggo, makakapiling na ang Diyos. Can you imagine that? No? Kaya nga ang Kristiyano, hindi siya takot mamatay. Sapagkat ang kamatayan is only a doorway in the presence of the Almighty. Kaya huwag tayong matakot. Ako po hindi po ako takot mamatay. Takot lang ako kung paano ako mamamatay. Maaring yung flesh is weak. No? The flesh is weak. Sometimes if you are suffering something disease, sometimes you will feel that everything is falling apart. Na-experience yun na, magkasakit. No? Ako na-experience ko na somehow parang semi-stroke for a month during pandemic, na hindi talaga ako naglalakad ako, pag ganun ako maglakad. I've experienced that. So hindi ako nabisita ng mga kapatid. Bakit? Kasi pandemic, bawal magbisita. Siguro nakabisita lang sa akin noon sila Kuya Albert, si Brother John, yung mga lumalabas kahit pandemic, sila yung mga nakapunta noon. And I experienced that. And if you experience that, ang feeling mo, sabihin mo, Lord, sana kunin mo na ako ngayon. No? Pero hindi eh. God still has a plan for me that time. Meron tayong mga kapatiran po dito, naka-experience. No? Na-stroke for how many months, but still, the Lord is not finished with their life. Gagamitin pa ng Panginoon. And you know, church, let's always hold on to the promise of the Lord na kay Kristo, meron tayong buhay at yun po ay magpakailanman. In that day, you will know that I am in my Father, and you in me, and I in you. Kaya sabi ng Panginoon, yung pong in that day na word, ay tumutukoy po sa panahon kung kailan mauunawaan ng mga alagad ng mas malinaw yung pong tungkol sa katotohanan ng muling pagkabuhay ni Kristo at sa kanyang relasyon o sa kanilang relasyon sa Kanya. No? Ano yung bagay na mauunawaan nila? Na si Kristo ay nasa Ama. Okay? Unang-una yon. At sila, ng mga alagad ng Diyos, ay na kay Kristo. Okay? At si Kristo ay nasa kanila. Hello? Are you with me? Malito na naman ang mga oneness dito.
Kasi sasabihin na naman mga oneness, o tingin nyo, si Kristo ay nasa Ama. So ibig sabihin, si Kristo ay naging Ama. Pero kung papansinin nyo, babasahin nyo ay ganito, ito ang ibig sabihin ng Panginoon. Una, pinaliwanag niya na si Kristo ay nasa Ama at sila ay nasa kay Kristo. Okay? Naintindihan nyo? So hindi na ang ibig sabihin na yung Ama ay naging si Kristo. Kasi kung yun ang ibig sabihin, dapat tayo magiging mga anak, yung mga sila, ay dapat magiging si Kristo. Are you with me, church? Nalilito din ba kayo? Oh. Hindi kayo nalilito. Praise God. Because it's clear. And then, at si Kristo ay nasa kanila. It doesn't mean na sila ay naging Kristo, kundi si Kristo ay nananahan sa kanila. Through the power of the Holy Spirit. Kaya nga para sa atin, ito po ay isang katotohanang alam na natin ngayon. We know that already. Why? Dahil dumating na ang katuparan noong pangyayari po na yon. Na si Kristo ay namatay, na si Kristo ay muling nabuhay, umakyat sa langit at ipinagkaloob ang Espiritu Santo sa lahat ng mga nananampalataya sa Kanya. That is why for all of us, madali nating mauunawaan po yun kasi tapos na ang lahat ng mga pangyari. Doon sa Kanyang mga alagad, maaaring hindi pa nila maintindihan yon masyado. Pero sa atin, na mga natapos na nangyari na yon, ay ikinukwento na lamang po ni Apostle John sa atin, madali nating mauunawaan dahil napangyari na ang mga bagay na ito. Kaya nga sa isang tao na hindi mananampalataya doon sa tunay na Kristo, sa tinuturo na to, talagang problematic. Because it happens already. Na kung saan nangyari na nga, na ito nga ay napangyari na, and yet you still never believes. And that is the world. The world will never ever believe and they will never receive. Pero tayo, na mga mananampalataya, we will believe. Why? Because the Holy Spirit is with you. Is with us. Kaya nga po, because Christ has risen and the Holy Spirit dwells in us, we know that we belong to Christ and Christ is at work in us. He is at work in you, and that is until glorification. He's working in us. Binabago tayo ng Panginoong Jesucristo. Kailan? Araw-araw. Sabihin mo kapatid, araw-araw. Kasi araw-araw naman talaga, merong kailangang baguhin sa atin. Huwag na tayong magkunwari. Lahat naman talaga tayo, merong kailangang babaguhin sa atin. Ang problema lang kung minsan, ayaw nating magpabago. Are you with me, church? Subalit ang mga tunay na anak ni Kristo, na anak ng Diyos, ay willing na magpabago. Kaya nga po, ang ating relasyon kay Kristo ay hindi lamang po panlabas. Siya ay gumagawa sa ating buhay sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Verse 21, whoever has my commandments and keeps them, he it is who loves me. Again, inulit ng ating Panginoong Jesucristo yung sinabi niya sa verse 15. Bakit po kaya paulit-ulit ito? Alam po ninyo kung bakit? Dahil ito ay napakahalaga. That love for Christ is demonstrated through obedience to Christ. Tandaan po ninyo yan, na hindi sapat na sabihin po natin, mahal ko si Jesus. Kundi, ito ang tanong, sinusunod ba natin si Jesus? Kaya nga sinabi rin niya, and he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest
papakita, and manifest myself to Him. Kaya nga ang tunay na pag-ibig kay Kristo ay meron pong kasamang pagsunod. That is why, church, now that we have Christ's commandments revealed to us in Scripture, we must study His Word and live according to what it says. Kaya nga po, kung mapapansin po ninyo, Sunday after Sunday, ang ating pong pinag-aaralan, laging sinasabi po sa atin, we are to do what we preach. Hindi lang basta sinasabi natin, kundi ito po ay ginagawa natin sa ating pong mga buhay. We study the Word so that we may know Christ, understand His will, and at the same time, and most of all, obey Him. Verse 22, Judas, not Iscariot, said to Him, Lord, how is it that you will manifest yourself to us and not to the world? And Jesus answered him, if anyone loves me, he will keep my word. Sabihin po ninyo, keep my word. Keep my word. And my Father will love him, and we will come to him. Okay, pansin po ninyo, plural, and we will come to him and make our home with him. Plural. Okay? And in verse 24, whoever does not love me does not keep my words. And the word that you hear is not mine, but the Father who sent me. Tinanong ni Judas, hindi po si Iscariote, ano po, hindi po yung suplong sa Panginoong Jesucristo. Kung bakit daw po ipapakita ni Jesus ang kanyang sarili sa kanila at hindi sa mundo. Ano po ang sagot ni Jesus? Ano po ang sagot niya? In verse 24, sabi doon, whoever does not love me does not keep my words. Napakalinaw po ng contrast that love is obedience. So, no love, no obedience. Kung minamahal natin ang Diyos, we will obey God. And if we do not love God, makikita po natin, and that is the world, they will not obey the word of God. Hindi po ibig sabihin po nito na perfect yung pong taong nagmamahal sa Panginoong Jesucristo. It doesn't mean that. Kundi ang tunay na mananampalataya ay maaari pa rin magkasala at maaari pa rin magkulang sa Panginoon. Ngunit, tatandaan po natin na ang direksyon lagi ng kanya pong buhay mula isip, puso, sa kanyang mga gawa, ang kanyang direksyon palagi ay ang tunay at lubusang pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. That's why, church, when obedience is done out of love, it is genuine. Tandaan po ninyo yun. Kung ang obedience, kung ang pagsunod ay ginawa niya dahil sa pag-ibig, that is genuine. Yun ang tunay na pag-ibig sa Diyos. Kaya nga hindi tayo sumusunod dahil gusto lang natin na makakuha ng pagpapala. Hindi lang dahil gusto nating pagpalain. Hindi tayo sumusunod dahil natatakot tayo sa impyerno. Sino po narito ngayon kasi naisip niya, baka pumunta ako sa impyerno kasi kaya gusto ko magsimba, magbabawas ako ng kasalanan. So hindi po tayo nagsisimba dahil natatakot tayo. Hindi tayo nag-aaral ng salita ng Diyos dahil takot tayo sa parusa ng Diyos. Hindi po yun. Kundi tayo po ay sumusunod sa Diyos dahil mahal natin ang Diyos. No more, no less. Maaring totoo, minsan na pag-uusapan natin yung mga bagay patungkol sa langit, mga bagay patungkol sa impyerno. Minsan may mga bagay na nakakatakot sa pinag-uusapan natin. Pero hindi yon ang basis ng ating pagsunod dahil takot tayo sa impyerno. Kundi ang basis ng ating pagsunod sa Diyos ay dahil mahal natin ang Diyos. Kaya tayo sumusunod sa Diyos. And if that is your motivation of your doing the work of the Lord, alam po ninyo mga kapatid, hindi ka mapapagod kahit araw-araw kang mag-IG.
Tandaan po ninyo yun. Hindi ka mapapagod. Lagi kang excited. No, you are always looking forward to that night, to that day. Because you are cherishing the love of God and you love God. No? Yung pong mga pagpapractice dito, paglilinis po dito, minsan, kahit mag-isa ka lang nagwawalis, meron po ako nadatnan po dito. Mag-isa nagwawalis, ewan ko lang, baka pagkatapos ng magwalis, nagpahilod na sa masahe. No? But the thing is, we are doing that not because we are doing it in fear. Katakot kasi baka mapunta ako sa impyerno. Di po. But we are doing it because we love. And if it is done in love, hindi ka mapapagod. Hindi ka mapapagod. We obey because we love. Ang pagsunod na nagmumula sa pag-ibig ay hindi lamang duty, but it is your devotion with the Lord. You love the Lord. Verse 25 to 26, these things I've spoken to you while I'm still with you, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. You see, church? Isa sa mga gawain ng Espiritu Santo ay magturo at magpaalala. Ano ang gamot sa kalimot? Paalala. Sabihin mo sa katabi mo, paalala. Kung minsan kasi, nakakalimot. Lalo na pag kinat sa kalsada. Nakalimutan niya, Kristiyano pala ako. Pastor pa nga eh. Minsan ganun tayo, no? But the Holy Spirit, the work of the Holy Spirit in us is this. That after you have done these things, He will remind you, anak, hindi tama yung ginawa mo. Na-experience nyo na ba yan? Naranasan nyo na ba sa buhay nyo yan? Na-experience nyo na sanabi ng something inside you, na nagawa mo yung isang bagay na to, and then narinig mo, of course, without a word, but in your heart, nagsabi sa iyo na, anak, mali ang ginawa mo. You know who is that? That is the Holy Spirit Himself. Reminding you that you are a son of God. Kaya kung meron nang nagtuturo sa iyo, meron nagsasabi sa inyo, nagpapaalala sa inyo ng ganyan, it is the evidence that you are genuinely a child of God. Pero kung halimbawa, kinakalyo ka na sa ganyang klase ng kasalanan, paulit-ulit ka, it only shows na questionable na nasa iyo ang banal na Espiritu ng Diyos. Because ang isang Kristiyano, nagkakasala, yes, pero hindi namumuhay sa kasalanan. Ulitin ko, ang isang genuine na nananampalataya kay Kristo ay nagkakasala pero hindi namumuhay sa kasalanan. Tandaan po ninyo yan, mga kapatid. Nagbabago. Sometimes, madadapa ka. Hilahod, kung tawagin. Pati muka. Talagang, lagapak. Na-experience nyo na mga ganyan? No? Pero ang tunay na Kristiyano, nagbabago. Sabihin mo nga sa katabi mo, nagbabago. Amen. Amen. Magturo, magpaalala ng ng mga bagay na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. You see? That's the work of the Holy Spirit. That's why they have the power. They are empowered. Yung pong mga apostles, they are empowered to write the Word of God because it's the Holy Spirit who reminded them of all the things that the Lord has done. Hindi naman sila nagsusulat habang kasama nila si Jesus. Hindi nila ginagawa yun. Yung sabihin mo na, teka, si Jesus, nagpakain ng 5,000, sulat na yan. Si Jesus natutulog sa bangka. Hindi po. Hindi sila siya shut down.
Kundi, because of the work of the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit is with them, pinaalala ng Diyos sa kanila yung mga bagay na ginawa ni Kristo, kaya naisulat nila yung mga bagay na yan. Yun yung tinatawag na inspired by the Holy Spirit. Tindihan po ninyo? Kaya nga po yung Bible, no? All of the scriptures is inspired by God. Okay? And can be used in teaching, in rebuking, no? In correcting of wrongdoing, and in training for all righteousness. That is the Bible. No? Kaya nga, yun po yung tinatawag inspired. Of course, sinasabi ng ilan, hindi, tao lang sumulat niyan. Dapat lang tao para maintindihan natin. Hindi pwedeng hayop. Tama? Pag sinulat ng ano to, ng aso, aw, 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 aw. Paano mo maintindihan yun? Hindi mo yung maintindihan. Of course, tao ang susulat. Okay? And then, inspired by the Holy Spirit, then sinulat ng mga apostles, ng mga prophets. Okay? Kaya tinawag na inspired. So sa SOM, matututunan nyo yan. The Word. Yan. So the Word. Okay? Particular po dito, may mga mahalagang papel ang Espiritu Santo doon po sa mga apostol upang kanilang maalala at maunawaan ang mga tinuro ni Jesus. Yun nga po yung sinabi ko po sa inyo kanina. So para sa atin bilang mga mananampalataya, ang Espiritu Santo ay gumagawa upang tulungan tayo na maunawaan ang salita ng Diyos at mamuhay ng naaayon sa salita ng Diyos. Because the Holy Spirit dwells in us, He leads us to understand and obey the word of, sino? Of Christ. Hindi sa kung sino. So ano pong ibig sabihin po ito? Ano ang ibig sabihin nung bagay na ito na kapag binasa natin ang salita ng Diyos, wag lamang nating itanong ano ang ibig sabihin, kundi papaano ko ito susundin? Hello? Are you with me? And in verse 27, sabi dito, peace I live with you, peace, my peace I give to you, not as the world gives, do I give to you. Alam ni Jesus na matatakot ang kanyang mga alagad dahil sa kanyang pag-alis. Ngunit, bago siya umalis, iniwan niya sa kanila yung pong tunay na kapayapaan. Okay? Ang kapayapaang ibinibigay ni Kristo, sabi niya doon, ay hindi katulad ng kapayapaan na ipinagkakaloob ng mundo na to. Yung pong, ang mundo, yung peace ng mundo ay nakadepende doon po sa circumstances. Peaceful ako kapag ka-okay ang lahat, parang ganon, di ba? Pero kay Kristo, ay maaaring manatili ang kapayapaan kahit na may problema, pagsubok, or yung pong maaring kamatayan, or any uncertainties, meron ka pa rin kapayapaan because that peace will surpass all understanding. Kaya nga last Sunday, meron pa rin tayong kapayapaan. No? Kahit na tumataas ang tubig, may kapayapaan tayo. Why? Because we have that peace of God in our hearts. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. Why? Because Jesus gave us His peace. Christ gives His people peace in the midst of trouble. Kaya nga po, hindi nangangahulugan na wala tayong problema. Ibig sabihin, kahit may problema, hindi tayo kailangang mamuhay sa takot dahil kasama natin ang Diyos. Are you with me, church? No? Kaya, totoo, meron tayong mga pag-aalala, pero yung pag-aalala na yon may last for a night, but His joy comes in the morning. No? Isang tulog lang. Alam natin na darating ang bukas, nandyan ang Panginoon. Always there, always with us, hindi tayo pababayaan. If you love me, you would have rejoiced. Because I am going to the Father, and the Father is greater than I.
No? Hindi naman nakakalito yun. Okay? Yung pong medyo mahirap dito na intindihin, yung sinabi ni Jesus that the Father is greater than I. So, ibig sabihin ba na yung kanilang status dalawa ay magkaiba because the Father is greater? Hindi ibig sabihin ito na yung pong Father ay mas Diyos kesa kay Jesus. So, hindi po ang ibig sabihin po na nun. Kundi si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao. Amen? And John chapter 1, kung mapapansin po natin, it teaches that the Word was God, and Jesus Himself said, in John chapter 10 verse 30, I and the Father are one. So, doon sa bagay na to, makikita po natin na somehow, pag binasa mo ng hindi pinag-aaralang mabuti, no? Parang, teka muna, parang greater ba si Father kesa kay Jesus? Samantalang sinabi niya dito in verse 13 ng chapter 10 ng John, I and the Father are one. And then the Word was with God. Who is the Word? It is Jesus Christ. Okay? Kundi makikita po natin na si Jesus, dito po sa tagpo po na ito, ay kusang nagpakumbaba at nagpasakop sa Ama upang isagawa ang gawain ng redemption or yung pong pagtutubo sa tao. Siya bilang Diyos in Philippians chapter 2 verse 6, pinakita doon, siya po ay bilang Diyos ay naging tunay na tao, ay isang pagpapakita ng pagpapakumbaba at pagpapasakop sa Ama. Pero hindi nangangahulugan na nabawasan yung kanyang pagiging Diyos. Kundi yung kanyang pagpapasakop ay doon sa kanyang pagiging tunay na tao, at yung doon sa kanyang pagiging tunay na tao ay nagpasakop siya doon sa kalooban ng Ama. At yung pong pagsakop po na yon ay makikita po natin hanggang doon sa kanyang kamatayan sa krus. Kaya po yung verse 28 ng John 14, yung pong greater, ay dapat po nating unawain in this context. Ito po sa konteksto na ito, na sa kanyang incarnate mission, yung mission po niya, yung kanyang pagiging tunay na tao, at yung kanya pong role. Okay? Yun po yung dapat na makikita po natin. Doon po sa pag-unawa po natin, yung pong the Father is greater than I. Yung pong role po niya, yung po yung kanya pong incarnate, yung kanya pong pagiging tao. Yun po yung, tignan po natin yung context na to, hindi bilang pagkakaiba ng kanya pong divine nature. Okay? So sa tagpo po na ito, nagsasalita si Jesus Christ in His humanity. In other sense, kaya ang dahil kong sinabi, yun pala yun eh. Okay? Nagsasalita si Jesus Christ in His humanity, that the Father is greater than I. Okay? But in His divinity, okay, they are equal. Same God. Pareho silang powerful, same in essence, same in power, same in glory. Kaya nga po sinabi din dito na dapat na silang magalak. Bakit? Dahil ang kanyang pagbabalik sa Ama ay bahagi ng katuparan ng kanyang misyon. No? At yung pong krus ay hindi po pagkatalo, kundi that cross was the accomplishment of God's redemptive plan. Okay? Yung pong krus na yon, akala nung mga Romano, akala ng Diablo, natalo ang anak ng Diyos. Pero hindi alam ng Diablo na yun po ay bahagi ng misyon ng Diyos upang pagbayaran ang kasalanan ng lahat ng kanyang mga anak. At upang ang kanyang mga anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. So we rejoice because Christ has accomplished our salvation and now reigns with the Father.
hindi na natin kailangang mamuhay na parang wala tayong tagapamagitan. Si Kristo ang ating mediator. Siya ang ating pong advocate. Siya ang ating righteousness before the Father. So natandaan po ninyo yun? That we, His people, we stand righteous by faith. Matuwid tayo sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At sapagkat si Kristo ay matuwid din, tayo po ay tinuturing na matuwid. Verse 29, and now I have told you before it takes place, so that when it does take place, you may believe. You may believe. He knew what was coming. Alam ni Kristo po yan. At nang mangyari ang mga bagay na kanyang sinabi, magiging matibay ang pananampalataya ng kanya pong mga alagad. Mapagtitibay yung kanyang mga alagad. Bakit? Dahil nangyari yung sinabi ng Panginoong Jesucristo. Okay. We have every reason to believe Christ because His death, resurrection, and promises have been faithfully witnessed and recorded in Scripture. No? Meron tayong kasiguruhan. Kaya nga ang ating pananampalataya, hindi po ito blind faith. Alam po ba ninyo yun? Yung pananampalataya po natin, hindi ito katulad ng pananampalataya ng mga apostol nga eh. Kasi yung mga apostol, hindi pa nila nung time na yan, hindi pa nila talaga nakikita na ang Panginoong Jesucristo ay mabubuhay na maguli. Kaya ang hirap. But for us, no, it is not blind faith. Kundi, merong mga nag-witness. Ang kailangan na lang natin gawin ay maniwala at manampalataya na si Kristo nga ay tunay na nabuhay. Meron tayong salita ng Diyos at yung pong mga witnesses, mga apostolic witnesses na nagbibigay sa atin ng matibay na pundasyon upang maniwala kay Kristo. And then last verses, I will no longer talk much with you. Ayan na, sabi ng Panginoon, for the ruler of this world is coming. He has no claim on me. Okay? Sabi niya, wala siyang kapangyarihan sa akin, but I do as the Father has commanded me, so that the world will know that I love the Father. So dito natin makikita ang pinakamagandang halimbawa na love in obedience. Sinabi ni Jesus, I do as the Father has commanded me. At bakit siya susunod? So that the world, bakit na susunod? So that the world will know that I love the Father. So isang napakagandang connection na sinabi sa kanya ni Jesus, sa kanya pong mga alagad, that if you love me, you will keep my commandments. And then after this, ipinakita niya mismo ang halimbawa. Di ba? Hindi lang niya basta sinabi. Hindi sabi niya, I love the Father, therefore, I obey the Father. Kaya nga po, ang pagsunod ni Jesus sa Ama ay umabot hanggang sa krus. Hindi po madali yung kanya pong pinagdaraanan o dinaanan. Hindi ito comfortable or convenient na kanya po na-experience. Ngunit dahil iniibig niya at minamahal niya ang Ama, sumunod siya sa kalooban ng Ama. So just as Jesus demonstrated His love for the Father through obedience, may we also demonstrate our love for God by submitting ourselves to His will. Minsan gusto nating sabihin, Lord, mahal kita. Diba? Ganun po tayo. Ngunit, ito naman ang tanong ng Panginoon, sinusunod mo ba ako? Minsan gusto natin ang blessing ng Diyos, pero ayaw natin ang commandment ng Diyos. Gusto natin yung pong mga promises niya, pero ayaw natin yung mga instructions niya. Gusto natin presensya niya, pero ayaw nating isuko yung sarili po nating kalooban sa Kanya. Ngunit, ang tunay na pag-ibig kay Kristo ay makikita sa ating pagsunod. Parting words. John chapter 14, verse 15 to 31, it teaches us
The true love for Christ is demonstrated through obedience. We obey not to earn His love, but because we are already loved by Him. Because we love Christ, we obey Christ. Amen po mga kapatid. At para po sa ating mga huddle time, ano po ang pagkakaiba ng pagsunod dahil sa takot at pagsunod dahil sa pag-ibig? Yan po yung ating po pag-uusapan po ngayon. So let's meet huddle time, 5 minutes mga kapatid. So find your partners at tayo po ay mag-huddle time. Panginoon, maraming salamat po sa inyong pong mga salita na patuloy na nagiging kalakasan po para sa amin. Salamat sa inyong pong banal na espiritu na patuloy na nananahan sa buhay ng bawat isa po sa amin upang aming pong masunod ang inyong pong kalooban para sa inyong pong kaluwalhatian sa aming pong mga buhay. And we pray, Father, that you just continue to be with us at patuloy na turuan po kami sa aming pong mga lakad bilang mga anak po ninyo. And continue to remind us, Lord God, in all of our ways, lahat ng aming pong mga sinasabi, lahat ng aming pong mga ginagawa, mga naiisip po namin, nawa o Diyos, itong lahat ng ito ay maituon lamang po sa inyo sa kapangyarihan ng inyong pong banal na espiritu na siya pong patuloy na magtutuwid po sa amin. Salamat po o Diyos, patuloy din namin tinataas po sa inyo ang aming pong mga kapatid na nasa banig po ng karamdaman sa mga oras po na ito na sila po ay inyong pong pagalingin at sila po o Diyos ay makaranas ng inyong pong presensya at manormalize ang kanila pong mga pangangatawan sa mga oras po na ito. At makapiling po namin sila muli sa susunod na linggo. Dalangin namin, Panginoon, sa aming pong pag-uwi, kayo po ang mag-ingat po sa bawat isa po sa amin, dala ang pagpapala na nagmumula po sa inyo sa aming pong mga mahal sa buhay. At nawa, ikaw po ang patuloy na mapapurihan sa kalagitnaan ng aming pong mga pamilya. Salamat po, O Diyos, sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's just receive these words of benediction. May the Lord bless you and keep you, and may the Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. And may the Lord lift up His countenance upon you and give you His everlasting peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And everyone who receives the Holy Spirit will say, Amen and Amen. God bless po sa inyo lahat mga kapatid.